Simula ngayong araw, February 11, magpapatupad na ng pangbabaklas ang Commission on Elections ng mga campaign material ng mga kandidato sa pagkasenador at party list na labag sa sukat ng posters at hindi pagpapaskil nito sa COMELEC designated at common poster areas. Kasabay ito ng pagsisimula ng campaign period para sa national candidates. Dito sa Iloilo City, nasa bahagi ng public plaza sa 7 distrito ang designated common poster areas. Isa sa mga ito ang plaza ng Mandurriao. Noong Biyernes, minarkahan na ng COMELEC Iloilo City ang mga designated common poster areas. Isang poster ang pinahihintulutan sa bawat kandidato. Dapat ito'y may sukat na 2 by 3 feet. Maaaring magkabit ng campaign materials sa mga pribadong lugar basta't may pahintulot ng may-ari. Ipinagbabawal naman ang paglagay ng campaign materials sa mga punong kahoy, poste, footbridge at public places. Bawal rin ang paglalagay ng campaign materials sa mga barangay hall, daycare center, gymnasium at iba pang gusali ng pagmamay-ari ng pamahalaan. Kung sakaling mahuli, Kita naton, pwede naton maaresto. Pwede naton ma-file ang disqualification ang candidates, no? And then at the same time ang nagtakod, no? Sining illegally posted nga mga campaign posters. samantala isinailalim naman sa 3 araw na training ang election officer sa Western Visayas bilang bahagi ng paghahanda sa midterm election sa May 12, 2025. Ang mga ito ang magtuturo sa mga miyembro ng Electoral Board lalo na sa pag-operate sa bagong makina na gagamitin sa eleksyon. Ang next nga i-train is ang DESO Technical Assistance, no? Sila ni siya by next week. Ang aton yang Electoral Board member from March 1 to 31. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.